Simula na ng isang exciting at unforgettable na adventure, ang canyoneering experience sa Badian, Cebu. Unang hakbang ng ating adventure, pumunta muna tayo sa lugar kung saan tayo nag-avail ng tour package para sa registration. Bilang isang solo traveler, kakaiba ang pakiramdam, halo ang excitement at konting kaba. Dito, iche-check ang ating booking details at kukunin ang ating impormasyon. Isa itong mahalagang proseso para masiguradong maayos ang daloy ng activity at ligtas ang bawat participant. Tatawagin na ang bawat grupo at sasakay na tayo sa single motor o habal-habal papunta sa starting point ng canyoneering. Ang biyahe pa lang ay adventure na rin. Habang umaandar ang motor sa makitid at minsang raw na daan, mararamdaman mo ang sariwang hangin at makikita ang ganda ng kalikasan, mga bundok, puno at tahimik na paligid. Parang unti-unti kang lumalayo sa ingay ng syudad at papasok sa mundo ng kalikasan. Pagdating sa starting point, dito na magsisimula ang tunay na journey. Galing ko lang Boracay, dito, diretso dito. Wala pang pahinga. Natapos ito sir, saan kayo? Bohol. Sa Bohol? Oo. Ang galing. Then Siargao na, diretso. Tapos Davao din, uwi yung bahay na. Tapos ito, sobrang pagod kayo. Oo, wala pa akong tulog. Galing pag... Galing El Nido. Ang layo yung... Dinaanan mo. Sulitin ng bakasyon, 45 days lang ang bakasyon. 40 days? 45? Oo. 3 weeks to puro travel. Oo. Saudi. Ang Badian ay isa sa mga pinakasikat na destinasyon sa Cebu pagdating sa adventure tourism. Kilala ito hindi lang ng mga Pilipino kundi pati na rin ng mga international tourists mula sa iba't ibang bansa. Dahil sa social media, travel vlogs, at personal recommendations, mas lalong sumikat ang lugar na ito bilang isa sa mga best canyoneering destinations sa Southeast Asia. Dinadayo ito dahil sa kakaibang experience na hindi mo basta makikita sa ibang lugar, mula sa malinaw na turquoise na tubig, matatayog na talon, hanggang sa natural na rock formations na hinubog ng kalikasan sa loob ng napakahabang panahon. Isa itong perfect combination ng adventure at nature. Ngayon, samahan niyo ako sa buong journey bilang isang solo joiner traveler. Pagdating sa starting point, mararamdaman mo ang halo-halong emosyon, excited, kinakabahan, pero handang-handa na. Parang may kakaibang energy sa paligid. Makikita mo ang ibang participants, may mga nakangiti, may tahimik lang, at may halatang kinakabahan din. Pero iisa lang ang nasa isip ng lahat, simulan ang adventure na matagal nang inaabangan. Dito na magsisimula ang ating journey. Bago pa man tuluyang sumabak, sandali kang hihinga ng malalim. Titingin sa paligid, sa mga batong nakapaligid, sa tubig na umaagos, at sa kalikasan na tila niyayakap ka. Dito mo mararamdaman na ibang klase ang experience na ito, hindi lang basta lakad o swimming, kundi isang adventure na susubok sa iyong lakas ng loob. Sa unang bahagi, maglalakad muna tayo habang sinusundan ang agos ng ilog. Dito pa lang, mapapansin mo na agad ang linaw ng tubig, kulay turquoise na parang hindi totoo. Para kang nasa isang lugar na madalas mo lang makita sa mga larawan o sa social media. Habang naglalakad, maririnig mo ang tunog ng tubig na dumadaloy sa pagitan ng mga bato. May kasamang huni ng mga ibon at hangin na dumadampi sa mga puno. Nakaka-relax, pero alam mong may paparating pang mas exciting. Parang unti-unti kang pinapakalma ng kalikasan bago ka dalhin sa mas matinding adventure. Sa bawat hakbang, mararamdaman mo ang lamig ng tubig sa iyong paa. Dahan-dahan kang nasasanay sa environment. Unti-unti, nawawala ang kaba at napapalitan ng excitement. At hindi magtatagal, magsisimula na ang mga unang talon. Sa simula, mababa pa ang mga ito. Perfect para sa warm-up. Isa-isa kayong tatalon at sa bawat talon, mararamdaman mo ang saya. May konting kaba sa unang hakbang, pero kapag tumalon ka na, mapapangiti ka na lang pag-ahon mo sa tubig. Habang umaakyat ka pabalik sa bato, maririnig mo ang tawanan ng grupo. May magbibiro, may mag-cheer, at may magbibigay ng lakas ng loob sa susunod na tatalon. Sa bawat pagtalon, mas lumalakas ang loob mo. Mas nagiging confident ka. Parang unti-unti mong nalalagpasan ang sarili mong takot. Habang tumatagal ang journey, mas nagiging challenging ang mga susunod na bahagi. May mga lugar na kailangan mong umakyat sa madulas na bato. Kailangan mong mag-ingat sa bawat hakbang at gamitin ang tamang balance.
May mga pagkakataon na kakapit ka sa bato, hihinga ng malalim at dahan-dahang usad. Dito mo mararamdaman ang tunay na adventure, hindi lang saya, kundi effort at determination. Dadaan din tayo sa makikipot na kanyon, kung saan mararamdaman mo na napapalibutan ka ng matataas na bato. Para kang nasa isang natural na tunel na gawa ng kalikasan. Habang naglalakad, mapapansin mo ang detalye ng paligid, ang texture ng bato, ang kulay ng tubig, at ang liwanag na pumapasok mula sa itaas. Para kang nasa ibang mundo. Dito mo mararamdaman ang halaga ng teamwork. Ang mga guide ay laging nakaalalay, inaabot ang kamay mo, tinuturuan ka kung saan hahawak, at sinisiguradong ligtas ka sa bawat galaw. Kasabay mo rin ang ibang joiners. Kahit hindi kayo magkakilala sa simula, nagkakaroon kayo ng connection. Nagkakatuwaan, nagtutulungan, at sabay-sabay na hinaharap ang adventure. May mga pagkakataon na maghihintayan kayo sa bawat talon. May magpipicture, may magbi-video, at may simpleng upo lang para i-enjoy ang sandali. Sa kalagitnaan ng journey, mas tataas na ang mga talon. Dito nasusubukin ang iyong tapang. May mga pagkakataon na tatayo ka sa gilid ng bato. Titingin ka sa baba. Makikita mo ang lalim ng tubig. At mapapaisip ka, kaya ko ba ito? Mararamdaman mo ang tibok ng puso mo. Parang bumibilis. Pero sa likod ng kaba may excitement. At kapag nagdesisyon kang tumalon, doon mo mararamdaman ang tunay na thrill. Ang ilang segundo sa ere, parang slow motion. Tapos biglang splash sa malamig na tubig. Pag ahon mo, mapapangiti ka na lang. Isang experience na hindi mo makakalimutan habang buhay. May mga bahagi rin na pwede kang mag-slide sa natural rock formations. Parang natural water slide na gawa ng kalikasan. Upo ka, hahayaan ang agos ng tubig, at dahan-dahan kang dadalhin pababa. Masaya, nakakakilig, at kakaiba sa pakiramdam. May mga pagkakataon din na mag-swim ka sa mas malalim na bahagi ng ilog. Habang lumalangoy, makikita mo ang reflection ng mga bato at puno sa tubig. Tahimik, payapa, at napakaganda. Habang nagpapatuloy ang journey, mas lalo mong ma-appreciate ang lugar. Hindi lang ito adventure, isa rin itong pagkakataon para makapagpahinga ang isip. Parang bawat talon, bawat hakbang, at bawat sandali ay unti-unting nag-aalis ng stress at pagod. Dito mo maintindihan kung bakit dinadayo ito ng mga turista mula sa iba't ibang bansa. Dahil sa kakaibang experience na pinagsasama ang thrill at serenity. Isang lugar kung saan pwede kang matakot, sumigaw, tumawa, at sa huli, makaramdam ng kapayapaan. Habang papalapit sa dulo, mararamdaman mo na ang pagod. Medyo mabigat na ang katawan, pero hindi mo ito iniisip. Dahil higit sa pagod, nangingibabaw ang saya at fulfillment. Unti-unti, maririnig mo ang malakas na tunog ng tubig. Isang senyales na malapit ka na sa huling destinasyon. At maya-maya, bubungad na sa iyo ang napakagandang tanawin, ang Kawasan Falls. Ang Kawasan Falls ay isa sa pinakasikat na talon sa Cebu. Kilala ito sa napakalinaw at kulay asul na tubig na parang kristal. Isa ito sa mga dahilan kung bakit dinadayo ng mga lokal at international tourists ang lugar na ito. Dito nagtatapos ang canyoneering adventure. Pwede kang mag-relax, mag-swimming, at mag-enjoy sa malamig na tubig. Ramdam mo ang lamig nito sa buong katawan, parang tinatanggal lahat ng pagod. Habang nagpapahinga, upo ka sa gilid, titingin sa talon, at mapapangiti ka. Mapapaisip ka, lahat ng pagod, lahat ng kaba, lahat ng talon sulit. Sa kabuuan, ang canyoneering sa Badian ay hindi lang basta activity. Isa itong experience na magbibigay sa iyo ng bagong perspective. Matututunan mong harapin ang takot, magtiwala sa sarili, at i-enjoy ang bawat sandali. Para sa isang solo joiner traveler, mas lalo itong nagiging espesyal. Dahil sa journey na ito, hindi ka lang nag-travel, natuto ka rin. Nakilala mo ang ibang tao. Nakabuo ka ng alaala. At higit sa lahat, nakilala mo ang sarili mo. Isang journey na puno ng saya, takot, tapang, at tagumpay. At sa pagtatapos ng araw, dala mo hindi lang ang mga larawan, kundi ang kwento ng isang adventure na hinding-hindi mo makakalimutan. Isang kwento na pwede mong balikan sa tuwing gusto mong maalala kung gaano kakatapang. Dahil minsan sa buhay mo, sinubukan mong tumalon. At natutunan mong kaya mo pala. At sa bawat alaala ng pagtalon na yon, dala mo ang lakas ng loob na haharap sa mas marami pang hamon sa buhay. Hanggang sa susunod na adventure.